Ano yung pinakatumutok na tanong ng mga maestrado na the people of the Philippines, including us? Di ba nagisa ng todo si Soljen Berabe. Oo, kasi hindi na niya masagot yung mga katanungan ng ating mga maestrado. Kung may constitutional defect ang GAA, sino ang unang maapektuhan? Ang gobyerno ba o ang taong bayan? Ang taong bayan. Ito na nga, di ba, the Maleta legacy. If there is one legacy that this administration is leaving to the Filipino people, it's the Maleta legacy. Bakit nga ba napakahalaga na dapat hinihear ng Blue Ribbon Committee ang Maleta? Because lahat ng maleta na isinakay nila sa mga chopper at mga eroplano, it was supposed to be served para sa mamamayang Pilipino. May krisis tayo ngayon. Sandali lang. Umiinit Ito agad. ka, Astra. Kung may constitutional defect ang GAA, sino ang unang maapektuhan? Ang gobyerno ba o ang taong bayan? Ang taong bayan, siyempre. Sige, i-discuss mo yan. Oo. Bakit kapag ito na nga, di ba, the Maleta legacy. If there is one legacy that this administration is leaving to the Filipino people, it's the Maleta legacy. Bakit nga ba napakahalaga na dapat hinihear ng Blue Ribbon Committee ang Maleta? Because lahat ng maleta na isinakay nila sa mga chopper at mga eroplano, it was supposed to be served para sa mamamayang Pilipino. May krisis tayo ngayon sa langis. Ano ba yung kanilang mga confidential funds at yung mga ninakaw nila? Dapat wala tayo. You know, the Philippines is not poor, but we have poor leaders. Poor na karakter, poor dahil inuuna nila yung mga sarili nila at hindi ang taong bayan. Very rich. Very rich ang bulsa. Pero poor yung puso. Leaders, very rich. Alam mo ka, Asta, naging official ka ng gobyerno. Even me. Alam natin yung mga kalokohan na yan. Kaso kapal. They can take it. Pero yun mo, they are not affected of yung pagtaas ng fuel. Why? Lahat naman yun nare-reimburse kahit gawin nila 1,000 per liter yan. They don't care, my God. Yun ang talaga nakakapandulo. Gusto kong balikan natin ang pag-usapan ka, Astra, no? Total, ang galing mo mag-urot eh. Pag-usapan natin yung nangyari mismo sa oral arguments sa Supreme Court. Doon tayo tumutok na nangyari kahapon. Kasi hindi nire-report ng... Oo nga, Sasabihin nila, sasabihin mo, all praises of him, blah, 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 o ganyan-ganyan. Ano yun? Siyempre, tuwa tayo dahil parang positive. Parang positive, but the people of the Philippines needs to know, ano po yun? Ano po yung pinagbubunyi ng Pilipinas? Parang ganyan, pinag-usapan natin, 20 pesos ang bigas, pero wala naman pala. Parang, babalik na naman tayo. Yung oral arguments mismo, ang pag-usapan na naganap kahapon sa Supreme Court. Ano yung pinakatumutok na tanong ng mga maestrado na the people of the Philippines, including us, Yes. needs to know what is the update, what's the real score of the issue about yesterday's oral Oo nga, nakakatuwa si Justice Leonen, di ba, nagisa ng todo si Soljen Berabe. Oo, kasi hindi na niya masagot yung mga katanungan ng ating mga maestrado. Kasi, di ba, yung paano nila ginawa yung mga insertions sa the unprogrammed funds. Alam nyo, ang tumutok talaga nung nakita natin, di ba, yung nilatag ni Justice Leonen kung ano yung mga detalye sa pagpasok ng mga budget. I believe the oral arguments yesterday, kinonsolidate nila Attorney Topacio, di ba, yung parang apat na kaso that's related to the at kasama na nga doon yung final ni former minority leader and former president ng PDP na si Coco Pimentel about the constitutionality of the 2025 GAA, no? Kasi maalala nyo na sila Senator Bato hindi pumirma at nag-walk out dahil dito sa mga na ito, no? Dahil sa GAA na ito. And kahapon ginisa ng
mga maestrado ang Solgen kasi sila yung defender of the office of the president and all executive offices of the government para doon sa GAA. And alam nyo, doon talaga ako nakita na napaka-wise ng ating mga maestrado. Bakit nila kailangang malaman yung SARO? Ako doon ako kasi yung SARO, yung talaga yung tunay na saan napunta ang pera, di ba? So, tayo dapat conscious tayo doon kasi maaaring ito yung nakalagay sa budget pero ang nilabas sa SARO iba. Oo, kaya nga si Justice Leon and specifically asked for the submission at isabina ng Supreme Court yung SARO ng administrasyon. Para sa kalaman ng lahat, what is SARO? Statement Allotment Release Order. Oo. Tatandaan mo, Kasha, nung tayo yung... Special Allotment Nung Release nilalaban Order. natin yung ating mga budget para tumaas at nakagawa pa tayo ng mas maraming proyekto para sa bayan under yung ating liderato ng ating dating administrasyon. Natatandaan mo, wala lahat siyang usapin yan. Hanggat walang SARO. Yung sinasabi nilang gagawin, wala pa rin yan. Ang isang tanong kagad, may SARO na ba? Kaya kailangan talaga, himasin mo pa yan para ma-aproba at lumabas ang SARO. Eh dito, walang SARO, walang papeles, approve. Meron pang insertion. Ayos. Correct, oo. Kaya nga alam nyo, why am I very appreciative sa leadership ni Tatay Digong? Kasi, di ba, voluminous ang GAA. Nagmamadali ang Kongreso usually na, uy, pirmahan mo na yan. Si PRRD, hindi mo siya hindi mo si Tatay Digong, hindi mo siya maburusko na, uy, pirmahan mo na ngayon kasi magdi-December 31 na. Ganon. Because he is very careful sa pagbasa, kaya nga nagdidito siya ng lahat ng mga hindi dapat i-approve na mga budget. And look, sobrang ganda ng pagpapalakad ni Tatay Digong sa kanyang panahon at hindi tayo nagkaroon ng, hindi natin sinasabing perfect ang kanyang leadership or perfect ang kanyang ang kanyang administrasyon, but he did 90% of the job, na talagang kumbaga kung meron mang mga pagkukulang na hindi niya na-achieve, yun nga yung hope niya that this administration ay continuity. Kaya nga sinuportaan natin ito because of the continuity na promise para sa atin. Kaso, ang nangyari, hindi naging continuity, kundi naging maleta legacy. Yeah, tama ka doon. Nasyak ako doon. Pero sa totoo lang, ng panahon po ng dating administrasyon, kapag alam niyang hindi nagde-deliver ng tama at hindi ginagawa, yun kung ano nakasaad sa mandate ng bawat department, tsugi ka. Diba? Yeah. Tsugi ka. Tsugi ka. Wala kang walang padrino-padrino dyan kasi siya is very parang hands-on. At kita mo sa akin sa maliit na opisina ko, ahensya kung saan ako nagtrabaho nung una sa National Parks. Kapag meron kang nakitang mali, makikita mo yung difference ng being right and being righteous. Siyempre, sasabihin mo, huwag mo approve yan. Huwag ninyo yan. O huwag nyo isama sa bidding yan. Huwag nyo isama yan. Why? Saka nakakita ang bumilya, itagwat 16,500 ang isa. Pero yung iba yun, hindi na binubukalkal. To justify everything and the President will approve it because that is very, very bad. That's corruption. Yun lang, sabi ko, kasi po, ito po kasi parang abuso, kanya-kanya, very good, huwag isali. Di, tsaka ang tindi noon tayo, nung nagdidepensa tayo ng budget, grabe yung natin, grabe yung aral natin. Hindi pwedeng pumunta ka sa Kongreso at Senado na hindi ka nag-aral doon sa budget, pero parang ngayon, iba yung nangyari kasi dinadaan na lang sa tawag, di ba? Nag-video call, yung hiningin yung inaprubahan na namin mga ganyan na, napakawais ni Saldico because he recorded everything. And hindi yun nangyayari before. Talagang wise siya dahil alam niya na hindi naman lahat ng lihim hindi Pananatiling malihim. Kaya kung sakasakaling sumabog, meron siyang hawak dahil alam niya, pag hindi niya ito hinawakan, siya yung unang sasabi. Anyway, may singit ko lang, insertion na rin naman ito. Ang hilig niyo sa word na ganyan. Anyway, ang natutuwa ako dun sa oral arguments kahapon,
kasi pinapakinggan ko yun ng multitask ako kahapon. Yung mga amicus curiae, ang Korte Suprema po kasi may kapangyarihan na mag-anyaya ng mga tinatawag na amicus curiae or friends of the court. Ito yung mga tao na wala naman silang pinapanigan, ngunit nagkaroon sila ng expertise o malalim na kaalaman tungkol sa issue na nahaharap sa korte. Nag-invite sila ng ilang mga opisyal ng gobyerno na maalam sa budget. Nandyan si Solita Monson, si Franklin Drilon na dating naging Senate President, at si Butch Abad na budget secretary dati. Wala po sa kanilang nagsabing tama yung ginawa sa GAA noong 22, 23, 24. Lahat po sila, all four amicus curiae said, maling-mali because that is a form of pork barrel na ipinagbawal na ng Supreme Court doon sa Belgica case. So, wala pong kakampi talaga ang gobyerno doon sa oral arguments na yun. At palagi ko nahalata na talaga ni Senior Associate Justice Marvin Leone na talagang something is wrong. Kaya yun, hindi na nila mapagkakaila yun. Isinampi na lahat ng SARO. Alam na natin, malalaman natin kung bakit yung pong distrito ni dating Speaker Martin Romualdez, dalawa ang appropriation sa kanya, bukod pa yung sa distrito, bukod pa yung sa Leyte, City of Leyte. Can you imagine? Meron yung sa distrito as a whole, meron pang special sa Leyte. Magkano yung ibinigay sa distrito ni Sandro Marcos? 4 billion ba a year? Doon magkakaalaman na po yan. Kaya palagay ko yung mga responsible dyan nanginginig na eh. Kasi pag sinabi ng Supreme Court yan na, uy, illegal ang ginawa nyo, yung nakabinbin po namin sa ombudsman ay tutuloy na yon. Kung itutuloy, kasi ang problema natin sa ombudsman, malihis ako ng konti, tutak ng Malacanang ang ombudsman ngayon. Sana ituloy niya. Kasi yun lang naman ang kondisyon noon ng dating ombudsman eh. Hold it, hintayin natin ang Korte Suprema because that is the highest court. Pag lumabas yan if ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional, tuloy na, criminal case na po yan, kulong na po yan, baka plunder pa yan.